So, ang gagawin ko, magsiswimming na ako ngayon. Ang nakabrief lang. What? Ayoko mabasa yung shorts ko. Legit? Oo. Wala namang ano eh. Wala namang... So, may gusto akong i-share. Oh, Kasi binabasa ko tong libro na to. Kay Neville Goddard. So, basically, itong libro na to is about building a deeper relationship sa inner self mo. Basically, it's spirituality. Isa sa nabasa ko ngayon is kailangan magkaroon ka ng magandang relationship with your inner self-talk. So, because your inner self-talk will reflect yung outer or yung external actions mo. So, what your mind thinks, your body follows. So, if you want to manifest or achieve things in your life, kailangan isipin mo kung paano mag-isip. Paano ka mag-isip kapag na-achieve mo na yung bagay na yon. For example, gusto mo maging confident. Ano dapat yung inner self-talk mo? Ano dapat yung iniisip mo para maging confident ka? And then, yun na dapat yung gawin mong state of mind. Ganun mo na dapat kausapin yung sarili mo. So, hindi ka magiging confident by actions first. Diba parang hindi naman yun ganun gumagana eh. Basically, nagsisimula yun sa utak. Kung gusto mo maging confident, magsisimula yun sa inner self-talk mo. And isa yun sa natutunan ko ngayon sa libro na yun. Na ang goal ko kasi, syempre, maging mayaman, di ba? Makakuha ng maging millionaire. So, isa yun. So, paano ba mag-isip ang isang millionaire na Jones? Ano ba yung inner self-talk niya? Paano niya kausapin yung sarili niya? And then, in that way, kung ano yung naiisip ko, ano yung inner self-talk ko, ano yung mga thoughts ko, yun yung i-reflect ng katawan ko. Doon nasusunod yung body ko. If ikaw din, if meron ka mga desire sa buhay mo na gusto mo makuha, it will start on your thoughts. So, dito sinabi rin dito na imaginein mo na nakuha mo na nandun na siya kahit wala pa yung physical na resulta. Kunwari gusto mo ng gusto ko ng kotse, gusto ko ng Dodge Challenger na wide body man. Yung gusto ko eh. Sabi dito, if iisipin ko lang na na-achieve ko na siya, na if i-feel ko lang na meron na ako ngayon, mas mabilis siyang magmamanifest sa buhay mo. So yung iniisip ko ngayon, feel ko na meron na akong Dodge Challenger ngayon, na meron na akong kotse ngayon, na nabili ko na siya, yung feeling na, doon ako nag-hold on sa feeling na nabili ko na siya. Feeling na meron na ako noon. Hindi ko na kailangan mag-worry kung paano ko siya mabibili dahil meron na ako ngayon. So, ang tawag doon is end state tawag doon eh. Ang tawag dito. Wala siyang sinabi na ano dito, pero yun kasi yung napag-uusapan namin ng mga kaibigan ko about yun, na isipin mo na agad yung end state mo na gusto mo, yung desire mo, na nandun ka na and embody mo yun. So ngayon, ako gusto ko rin ng MacBook, for example, kasi wala akong MacBook eh, hati lang kami ng kapatid ko sa laptop. Nitro 5 Acer pa lang yung laptop na yun since 5th year college ako. That's almost 5 years ago yun yung gamit ko. Tapos yun din yung gamit niya ngayon kasi college na din yung kapatid ko. And hati pa kami doon hanggang ngayon. So parang gusto ko nang bumili ng sarili kong laptop. Gusto ko na magkaroon. So ang iniisip ko, meron na ako nun na yung feeling na meron na akong laptop, yung feeling na nabili ko na siya, doon ako nag-hold on. Ine-embody ko na meron na akong MacBook. And yung stars, yung mga planeta na lang yung mag-a-align. Kahit hindi ko alam kung paano siya makuha. Kahit walang logical. Kumbaga kahit wala akong logical, hindi mahalaga yung how to. Mahalaga yung feeling na ano yung feeling mo kapag nabili mo na siya? Ano yung feeling ko kapag meron na ako nun? Tapos doon lang ako nag-hold on. Tapos yun yung ine-embody ko na meron na ako nito eh. So hanggang sa mag-manifest. Kasi ganun din naman yung ginawa ko sa mga bagay na nakuha ko. Kapag nag-reflect ako, tuwing nagbabasa kasi ako, nag-reflect ako kung paano ko ba nakukuha yung mga bagay na gusto ko. Naalala ko nung dati, gusto ko dati ng PSP nung bata ako. Sobrang gusto ko ng PSP. Yung PlayStation na portable, PlayStation portable, wala na yun ngayon eh. Para siyang Game Boy dati na parang pinaka-high-end na Game Boy. Kapag nakikita ko yung mga kaklase ko na merong ganun, naiingit ako kasi gusto ko yun eh. Tapos kada gabi, iniisip ko na meron akong PSP. Ano yung feeling na meron akong PSP? Na-imagine ko yung sarili ko na naglalaro ko ng PSP. And then, ang nangyari, during Christmas, parang same year ata yun, after ilang months, binigyan ako ng tita ko ng PSP. Diba? Sobrang bangis lang. And ganun din, nag-apply din sa iba ko. Parang nag-reflect ako, paano ko ba nakuha yung mga gusto ko. Nakuha ko siya kasi nagsimula yun sa imagination ko. Nagsimula sa thoughts ko, nagsimula sa inner self-talk ko, nananiwala ako na meron ako nun. Ganun. Nananiwala ako na sa akin yun, magkakaroon ako nun. So yun lang. Konting ponder, reflection habang nandito sa Boracay. Ayan, check nyo. Ayan, Boracay. Sarap lang magbasa dito. So, ang gagawin ko, magsiswimming na ako ngayon. Ang nakabrief lang. what? Kasi, ayoko mabasa yung shorts ko. Legit? Oo. Wala akong pake. Mo yung tatay mo nasa bahay na. Alam ko na. Bagsak! Sabi na mo!